Ang sarap po bang mawis sa ating Diyos na buhay? Ang sarap po bang mawis sa ating mahal na Panginoon? Parang hindi naman yata. Parang kahati na dito sa harap ng nalilit. Amen, ano? How about sa likod po? Masarap po ba magpuri sa ating Diyos na buhay? Ngayon po, bigyan po ng malakas na palakpak ang ating mga Hallelujah! Kasi he deserve the highest praise po, mga kapatid. Sabi nga po, kapag araw po ng linggo, ibigay na po natin ang pinaka-the best na papuri po sa ating mahal na Panginoon. Ngayon po ba? Kasi ang buhay po natin ay hindi po namin alam. Ano po? Kaya hanggang maaari po, yung pinaka-the best na papuri, pagsamba sa ating mahal na Panginoon, ay ibigay po natin sa ating Diyos na buhay. Amen? So huwag po tayong naiiyak sa ating pong mga katabi. Ano po? Kasi pumunta po tayo sa church para makinig, umawit at magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Boses. Baka di pa umabot ng specific. So praise God po. By the way po, tayo. Sorry po. Tayo po ay nasa pangatlong linggo na po ng ating series po. Ano? At ito po ay numpisahan po ni Pastor Joshua noong unang linggo po natin. Ano? Sino po nakakala ng passage po ni Pastor Joshua ang kanyang pinakatema po? First Sunday po. Okay. Last Sunday. Second week. Sino po nakakala ni Pastor Sani? Tema po ng hindi yun, okay, about Belt of Truth. Yung pinaka-tema po ni Pastor Sani. Tema. Saliman ko lang po ano po. Bakit po inuulit o nililibigo po ang bawat mensahe po ng ating mga preacher o pastor na nagtuturo po every Sunday po? Kasi ito po ang pinakamahalaga sa lahat po, na huwag po nating kalilimutan ang bawat salita na ating pong napapakinggan every Sunday po. Amen po ba? Kasi ito po yung pundasyon po natin upang mapaglabanan po natin ang mga pakala ng diablo, especially po tayo po ay nakikipagdigma, hindi sa pisikal, kundi tayo po ay nakikipaglaban sa spiritual na hindi po natin nakikita. Kaya mahalaga po sa ating bilang sa mananampalataya na ang bawat mensahe ng Panginoon na ginagamit po ng mga instrumento, mga pastor, ay dapat po ito ay naitanim sa ating isipan, sa ating puso, hindi lang po napakinggan. Ano po? Tama po ba? Kasi without application at walang pagsagawa, walang kabuluhan, pagtatawanan po tayo ng kaaway. Kaya every time na po, mas malaga po na dapat tayo po, so hindi ko inuobliga, pero mas maganda po kung meron po tayo mga notes. Kasi ito po pinapambalikan, review, na kung tayo po ay inatake ng kaaway, meron po tayong panghahawakan kung may panlaban sa kaaway po. Tama po ba? Praise God. So, introduction pa lang po yan. Ang ating pong topic, Belt of Truth. Ang tema ko po, what are the significance of Belt of Truth in our spiritual warfare? So, ginamit ko po ang spiritual warfare kasi po tayo po ay nakipagdigma hindi po sa tao, kundi sa mga espiritu na hindi po nakikita. We are fighting against ruler of the world na nasa kalangitan po. At sila rin po ay meron pong kapangyarihan. Pero masigit ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Hey, naglulog ang ating microphone. Okay, ang galing po ba sa likuran? Yan. Mas lalo pong masay sa tenga. Okay, ano mo na lang? Good. Okay. Tayo po ay nasa series ng Belt of Truth at tayo po ay nasa pangatlong linggo na po tayo. Amen po ba? Sino po ang naniniwala na once Jesus Christ
ay tinanggap po natin sa ating buhay as Lord and Savior, we are in the spiritual warfare. Sino po naniwala dito? Tayo po lahat ay naging pagdigma po, mga kapatid. Ito po ang katotohanan. At ito po ang dapat malaman po ng bawat mananampalataya. And we are not exempted from the flaming arrows. So marami po. Ang isa yung mga flaming arrows po, yung mga panak, palaso, na nag-aapoy po. Pag tinamaan, yung isang tao o isang kawal, automatic siyempre may apoy yun, o susunog. Para madaling mag-apoy po. Ang inatake po ng ating kaaway, okay, it is not only the pastor, preachers, Bible study teachers, leaders of the church, kundi pati po tayo mga ordinaryong membro ay inatake din po ng kaaway sa iba't ibang klase ng kapamaraanan po ng ating kaaway. Walang iba po si Satanas. Especially po, take note po, yung pong mga Kristiyanong nagnanais na lumayo pa sa kanilang pananampalataya at paglilingkod. At ito po ang ayaw ng ating kaaway na tayo po ay mapalapit sa Panginoong Jesus. Amen po ba? So sa mga bago po, so hindi ko pa yung tinatakot, okay? Yan po ang katotohanan. Na meron po tayong kaaway na hindi po natin nakikita. Kaya lang po tanggapin po natin mga kapatid po yan. Ayun ba, Tracer? Itay po tayo lahat at ibabasa po tayo ng kanyang mga salita po. Sige, salita po tayo, pangunahan po dyan. Mga sandatang kaloob ng Diyos, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Verse 11. Sapagkat hindi tayo naging paglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuorang pandigmaan mula sa Diyos. Sa gayon, makakatawid kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang sama. Upang magkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayo ng kayo. Sabay-sabay po tayo. Kaya maging handa kayo, iligis sa inyong baywa ang sisuron ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Sila tasipay once again. Purihin ka o Diyos sa umagang ito. Maraming salamat po Diyos sa pagkabasa po ng iyong mga salita. Kaya mo Lord na sa pagpapatuloy po namin ng pag-aaral ng iyong mga salita. Anumang hadlang sa isipan po namin, sa mga puso po namin sa umagang ito, alisin mo ito, wasakin mo ito Panginoon Jesus, upang sa gayon ang mga salita mo ay malayang makilos sa buhay po ng bawat isa. At bigyan mo kami o Diyos ng isang puso na handang magpatuwid, magpaturo sa iyo, upang sa gayon kami po'y matagpuan na walang bahay dungis, walang kapintasan o God. At po na yung gamitin sa umagang ito, itago mo ako sa iyong likuran, mahayag po ang iyong mga sita ng ayon po sa iyong kalooban, hindi po aking ayon sa aking kalooban, kundi ito po ay nagmumula lamang sa inyo. Gamitin mo ako o Diyos bilang instrumento upang may pahayag ang iyong mga sita. At ito po ay magsibing kalakasan po ng bawat mananampalataya, especially sa loob po ng iglesia ng ito, Diyos. Panginoon, patuloy po namin pinagkakatiwala ang iyong mga salita sa gabi sa umagang ito at inaangkin po namin ang katagumpayan na nagbumula sa inyo. Sa iyo, Diyos, ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagsamba sa Panginoon Jesus. At pagsabi ng Amen. Sige po, makaupo na po tayo. Dito ko po ang aking tema, what are the significance of the belt of truth in our spiritual warfare? Ano ba ang kahalagahan ng sinturon, ng katotohanan? O katotohanan mismo?
sa ating buhay bilang isang manampalataya laban sa pagdigma po natin sa spiritual. Ano po? Meron pa akong picture din na ipapakita po dyan. Ayan po. So ayan po, ano yun, gawin niya po very ni Pastor Joshua na karampong Sunday, Susani, na yung pong lahat ng kasultan po ng ano, ng kawal ay nakadepende po dun sa ano, sa belt. Ano, so ibig sabihin yung belt, ito po ang kumukontrol sa kanya upang lahat ng nakasuot dun sa kawal na yan ay siya po ay makilos ng komportable. Kasi hindi po pwede na isang kawal na maluwag ang kanyang sinturon. Tama po ba? Kasi pag maluwag ang kanyang sinturon, yung mga suit niyang bakal-bakal na yan, actually yan eh, hindi parang yung ano, silver na tawag. Kasi pag tinana, hindi siya tatalab. Hindi siya plastic, ano po. Kaya yung, at mapapansin niyo po dyan, di ba yung kawal, ano pa mapapansin sa kawal na sa suit niyang sinturon? Ayan po, isang itak, sa Bicol, sundang. Ano? Espada. At yung sa gilid, ano yun? Kutsilyo. Ano? At the same time, meron po sa mga paligid yan, meron. So, ibig sabihin, ang kawal, hindi lang espada ang kanyang dala-dala. Kundi meron pang mga reservang gamit, para just in case, na yung espada ay mabitawan niya sa kanyang paglaban, meron po siyang kutsilyo pang malapitan. Kasi di mo pa pwedeng gamitin yung espada sa malapitan eh. So gamitin ngayon eh. Kutsilyo. Ba? So ibig sabihin, tayo bilang sa manampalataya, dapat ang alam po nating salita ng Panginoon ay hindi lang isa, hindi lang John 3:16. Hindi lang Question 1:9. So dapat marami po tayong alam na salita ng Panginoon, katotohanan, na dapat po ito po ay nakabigkis po sa atin. Ibig sabihin, lagi po nating dala-dala yung sinto ng katotohanan o yung katotohanan mismo na nagmumula sa Panginoon. Amen po ba? God. Hey, what? Ayan po, Andres. Ayan po. So, yun po ang aking introduction pa lang. So, what are the significance of the belt of truth in our spiritual warfare? Unang puntos po natin. The significance of truth in our spiritual warfare, it leads us to freedom from the deception of Satan. Ito pong katotohanan pong ito, na nalaman po natin sa salita ng Panginoon, ano sabi ni John po dyan, na ito po ang siya magpapalaya po sa atin para sa pandaraya po ng kaaway. Ang kaaway po natin ay marami pong taktikang ginagamit, hindi lang po isa. At ang kaaway po natin, kapag siya po ay kumikilos, ay hindi po natin mararamdaman na tayo po pala ay inaatake. So ang process po dyan, so, makabos po tayo sa John. Yan po ang handa po sa John. Yan po. 31. Ang katotohanan ng papalaya sa inyo, sinabi ng Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyong katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanman hindi kami naalipin ninuman. Paano mo masabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo nga'y maging tunay na malaya. Alam kong kayo mula sa ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking take note, tanggapin ha. Okay. Ang nakita ko sa aking ama, ang siya kong sinasabi sa inyo. At ang narinig sa inyong ama, ang siya namang ginagawa ninyo. So dalawa, ang diablo ang inyong ama, sumagot sila. Si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanya Jesus, kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginawa.
Sinasabi ko lang ang katotohanan na narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ni tulad ng ginawa ng inyong ama, sumagot sila. Hindi kami mga anak sa labas, iisa ang aming ama, ang Diyos. Bakit din yung mga ano ang sinasabi ko? Hindi ba ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Okay, tanggapin ulit. 44. Ang diablo ang inyong ama at ang gusto ninyo yung gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Deception, kasinungalingan po. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling na po. Kapatid, ingat yan po sa tayong, baka meron pa tayong karakter, ano po, na sinungaling. At siya ang ama ng kasinungalingan. Ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo ang maaari magpatunay na pinagkasala? At kung ang katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. So ang binasa po natin yan ay patungkol po sa mga nagtuturo po ng kautusan po yan. Ibig sabihin, alam po nila ang kautusan. At Pariseo po. Yung mga Pariseo, nagtuturo po silang kautusan mula sa Panginoon, pero hindi nakikita sa buhay nila ang kanilang itinuturo. Kaya sabi nila, wala kaming kasalanan. Ano? Sabi nila, sabi ng Roma, di ba? Ang lahat ng tao ay nagkasala. So walang matuwid sa harapan ng Panginoon. Diba tayo ay makasalanan o nagkakasala. Kaya sabi ng Panginoon, kung gusto yung mapalaya sa gapos ng kasalanan o sa pandaraya ng kaaway, dapat tanggapin po natin ang katotohanan na ipinapangaral po ng ating Panginoon Jesus doon po sa mga Pariseo at sa mga kampanyang ito o mga tagapagturo po ng kautusan. So maging sa atin din po, bilang isang Kristiyano, kung tayo po ay puro pakinig lang, sabi mo kanina, okay, at walang pagbabago sa ating buhay, tayo po ay walang pinagkaiba doon po sa dati ating pinanggalingan simbahan. Tama po ba? Ako po, tinampo ako kasi ako matagal din po akong naging gapos ng pandaraya po ng kaaway. Buti na lang, meron nagtiyaga na magturo. Meron nangulit. Meron mag-imbita. Pero actually po ako, ang pagiging Kristiyano po before ay kondisyon. Yung po katotohanan, hindi po na yung patutog po. So, alam na yan, mister. Okay? Sabi ko, okay, mag-isip ako sa church. At may pasok anak ko sa school. Yung pangalawa, yung una, sabi ko, kapag nakasal kami Sir Joby dito sa church, okay, magsisimba ako, yun lang. Hanggang doon ako. Yun ang pinaka, ko yun. Kumbaga, nag-umpisa po ako sa, sa kondisyon. Yung parang sinasabi po natin na, ang tawag dito, to see is to believe. Na kailangan mong makita mo na ang himala ng Panginoon bago ka susunod o bago ka mananampalataya sa Kanya. Kaya dito po, nagkaroon po ng problema po yung mga tagapagturo po ng kautusan at mga Pariseo. Kasi ayaw po nilang tanggapin ang katotohanan na itinuturo ng Panginoon Jesus sa kanila. Tayo bilang sa mga pataya, kung ayaw po natin pakinggan ang tinuturo po ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay, kasi katunayan po na talagang sinusod po natin, o parang sinasabing ninanamnam po natin ang salita ng Panginoon, ito po ay nakikita mismo sa buhay po natin. Tama po ba? So praise God na lang kasi napalaya po tayo sa sa bondage of laging late pagdating ng Sunday service po. So, paano po yung mga salit mga kapatid? Alright. Paraya po tayo doon. Akala natin okay na palaging late. Hindi po okay po yun. Late is always late. Malaking kasalanan, maliit na kasalanan is
kasalanan. Konting late minuto, 5 minutes na late. Aba yung brother namin, grabe ka naman kaigpit. Yun po kasi yung patakaran po hindi po ng Panginoon sa ating pong namumuno. Di ba? Sabi nga dyan, pumunta ka na ng church, at yung kinumpleto ang araw ng pagpunta mo. Ilang oras lang po ba ang ating Sunday service? 3 hours. Di ba? 2.5 hours lang po. Tapos dating pa tayo pag word na. Sayang naman po yung pagpunta natin. Pero hindi ko sinasabi na pag late po tayo pumunta, mas maganda po yun. Pero gusto ko marin dito, dapat mapalaya po tayo doon. Kasi po, yung pang simpleng pandaraya po ng kaaway, na hindi po natin napapansin, hindi ba nahalata na tayo po pala ay pinokontrol na ng kaaway. Amen po ba? Andiyan pa ba kayo? Bigyan tayo malakas sa palapak ating mahal na Panginoon. Okay. Kasi kung wala po sa ating katotohanan, mga kapatid, kung hindi pa namin ang salita ng Panginoon, nagtatawa lang po tayo ng kaaway. Para masabi, we are more than conquerors kung mismo sa ating buhay ay hindi nakikita yung katotohanan na sinasabi po ng ating mahal na Panginoon. So bilang sa manampalataya, okay mga kapatid, try and try. Ano po? Na masunod po natin ang kalooban ng Panginoon. Na bawat salita o bawat katotohanan natin po napakinggan ay sikapin po natin na ito po ay may sagawa. Okay? So, meron pa ka dyan? Ayan! Ano po nakikita nyo? Di ba? Isang tao, pero ano yan, sa picture po natin, isang lalaki po lang yan. So, papasok ng babae, padre mo, lalaki lang ginamit mo. So, ibig sabihin, exempted yung mga babae. So, hindi po ganun, mga batid. So, yan ang nakita ko nga na this day sa Mr. Gulog-Gulog. So, ayan po, nakita po, dalawa yan. So, right, yung puti, walang iba, the good one, Jesus Christ. Yung nasa kaliwa, walang iba, Satan. Ano po? Binubulong-bulungan ano. Lalo ngayon, pag ano, sa matulog yan, malamig, ang aircon po natin, dalawa. Isa sa likod, isa sa harap. No? Baka meron pong bumubulong sila, matulog ka na. Mahaba si brother yung mag-preach. So, huwag po kayo magalala kasi sila meron pa ni Pastor Joshua ng Friday po. Sa Friday mo, hanggang alas 12 ka lang ha. So dapat matapos ko lang hanggang alas 12 lahat ng programa po. So I try na maubos ko pa yung oras ng 45 minutes. Ano po. So ayan po. Kung mapansin po mga kapatid, lalo na kapag araw po ng linggo, kung kayo po maging matalino, matalas sa inyong pakiramdam, di ba? Ang madalas na pag-atake po ng kaaway ay, ano po? Sa umaga po ng linggo. Ako po, danas ko po yun po. Sa tuwing ako po ay mag-preach po, tuwing umaga, automatic po, meron na po kagad nakasunod sa akin dyan. Sinusubukan na kagad ang aking self-control. Kasi doon pa umayin na self-control. So pag napikton ako doon, wala na. So sa praise God naman po, sa biyaya ng Panginoon, okay, hindi ko na dahil emotion ko sa pag-preach. At last lang po, nung kailan ba yun? May po yata uling preach ko dito. Before po ako mag-preach dito, umakit pa ko sa taas. So meron pong ginamit ang kaaway para subukin na naman ulit ang aking patience, self-control. Kasi kung meron po isang bata dyan, pag ayot ko na hagdanan, kukuha ko, kasi balas po akong uminom ng tubig eh. So nag-preach po ako. Yung bata, kumangka sa akin sa likod. Wala sa hagdanan po, hanggang patakit sa taas. Siyal po kasi ako. Ang kulit. Huwag kang sumay sa'yo, para mahulog ka. Kasi masipin mo, kaya ito, sa matilig pa. Eh kung mahulog yun, di pala nagutan ko. Diba? I think wala yata siya pastor, ewan kung hindi siya pastor nun yata. May po, dito po kayo? May, wala pa no. Yun po, yung parang mag-gusto daw yata nag-preach ng first and third. Ata po. So yun po. So pagkatapos, pumunta po ng CR.
Pagkatapos ng CR, okay, ang ginawa po ng bata, isinara sa labas. Buti na lang, walang pako. Pero pamatin, ang ginawa po ng bata, hinarang yung kanyang katawan po sa mismo. So sabi ko, kapagod lang mga kapatid, ang kaaway po natin ay totoo. Even in the Sunday service, kumikilos po ang ating kaaway. Tingnan niyo po makatabi niyo, baka tulog na. Baka pinapaypayan na ng kaaway po natin, mga kapatid. Di ba? Sabi po bilang sa mga patay, palagi pong merong tug of war. Good and evil. Pag meron kang gustong gawin na mabuti, yung kaawag kong gawin niya. Especially po pagdating po sa kasalanan, di ba? At sabihin pa sa Diyos ba, huwag kalimutan, lalo na kapag ikaw na lang ang mag-isa. Kapag napaiwalay ka sa kawan. Okay? Paano lang pag ikaw lang mag-isa na walang Kristiyanong kasama at walang nakakita sa iyong Kristiyano? Ano na ang stand ng iyong pananampalataya? Asan ang katotohanan na yun? Ikaw may manindigan sa katotohanan? O magpapadala ka dun sa nakapaligid sa iyo? So ngayon, malalaman po natin yan kapag ang isang manampalataya po ay nakawalay po sa kawan ng Panginoon. Nakakalungkot. So okay, huwag po tayong mapagtalo po dyan. Kasi ang kawal po natin, siya po ang hari ng kasinungalingan, pandarahan. So gagawa siya ng lahat ng kapamarahan, even Jesus Christ. Tanda niyo po? Sa wilderness, tinuksod po ang ating malaki. Hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, kulit 3 beses na inatake po ang ating malaki. Pero best God po. Dahil po ang ating malaki noon ay full of knowledge, full of wisdom, and full of scripture. Ibig sabihin po ang ating malaki noon that time ay punong-puno po ng salita ng Panginoon. Pero tandaan po natin, maging ang kaaway po natin, Satanas, ay alam din po niya ang salita ng Panginoon. Nangihinig pa nga eh. Diba? Yung 3 beses, Adam and Eve, so ginamit din ng tao eh. Pero twist niya lang ang salita ng Panginoon. Kaya kung tayo, hindi po tayo maging matalino, hindi po tayo maging makalas sa salita ng Panginoon, baka di pa din mamalayan, unti-unti na po tayong kinokontrol ng ating kaaway, walang iba, si Satanas. Siyempre, si Satanas po, hindi siya ganyan, no? Ito yung mga pelikula. Hindi po ganyan ang kanyang anyo. Just an illustration lang po mga kapatid. Si Satanas po, pinasakanan po, guwapo, maganda. Kasi hindi mo siya po pwede magpakita sa tao na pangit. Makatakot sa kanya. Siyempre, gagamit siya ng mga gwapo, mga gandang bagay. Yung nakaakit sa mata. Yung pag nakita mo, mainggan ka talaga. Yun po ang mga taktika po ng kaaway, mga no. At tayo po, dapat yung panghawakan po natin ang katotohanan. Kasi ito po ang katotohanan ito. Ito po ang magpapalaya po sa atin sa pagiging kapos o sa galing bondage of deception of Satan. Okay? Okay ba mga kapatid? Mas maganda po. Okay. Actually po si Jesus Christ, bago po siya mag-ministeryo, from 12 years old, siya po ay dumadalo po sa mga templo, nakikinig po siya. Nagipagdebate po siya sa salita ng Panginoon. Kaya nung pag-send sa kanya ng Panginoon, okay, tapos kusan ba ng Espiritu, tapos prayer and fasting, fully equipped ang ating malapang salita ng Diyos. So dapat ganun po tayo bilang sa mananampalataya. Dapat equipped din po tayo. Kasi salita pong maging handa, ibig sabihin, dapat po tayo bilang isang Kristyano, anytime, nakaprepare ka sa pag-atake ng kaaway. Kasi ang kaaway po natin, hindi po natin nakikita. Tama ba? Yan po mga kapatid. How can we be freed from the bondage of deception of Satan? So paano tayo? Paano tayo mamapalaya? Ito Brother Raymond. Sabi ko kanina, it leads us to freedom from deception of Satan. Through this word or truth. Ngayon, paano naman tayo? Paano ako mapalaya sa pahinggapos ko sa pandarayan ng
kaaway. Letter A, we must receive this word. So kailangan tanggapin po natin ang salita ng Panginoon. Kasi nagkaproblema po niyan mga Pariseo po. Sa pangaral po ng ating Panginoon Jesus, hindi nila tinanggap ang salita ng Panginoon. Yung katotohanan. Di ba? Sabi ng Panginoon, ang katotohanan papalaya sa inyo, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya. Okay? Kung patuloy kayong susunod sa akin, turo kayo nga'y tunay na mga alagad ko. At ay sabi, awang kilala yung katotohanan at ang katotohanan ang papalaya sa inyo. At ay sabi, dito mo sa verse 47. Right? Yan. Ang mula sa Diyos ay nagkinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. 45. Balik ka to, 45. So, ibig sabihin po, yung pong panginig po ng bukat tinanggap nila, napakinggan nila, hindi na tinanggap po ng mga Pariseo ang katotohanan ng ituturo ng Panginoon sa kanila. At yung nag-justify pa sila sa kanilang mga sarili. Sabi nila, hindi kami alipin ng kasalanan. So, ibig sabihin, hindi po alam mo ang salita ng Panginoon, ay hindi pwede mag-justify ang sarili na tayo hindi nagkakasala. Tayo po ay hindi perfecto mga kapatid. Tayo po ay nagkakasala. So dapat, anumang salita na kung napakinggan, kailangan po itong tanggapin ng buong puso. Hindi buong puso. Buong puso na pagtanggap sa Panginoon. Okay? Bawat salita po. Letter B. We must believe in His word. Dapat paniwalaan po natin ang salita ng Panginoon na ating napapakinggan. Okay? Kasi kung hindi po tayo maniniwala dito, wala po. Lalo tayong maging alipin at sabi nga kanina, pagtatawan lang po tayo ng ating kaaway. Diba? Dapat sabi ng Panginoon, tayo po ay pinalayan ng Panginoon. Amen? Sa gapos ng kasalanan. Sabi natin, lahat ng gapos. Napag natin before. Bondage of forgiveness. Bondage of habitual sin. Ano pa? Lahat ng ng bondage sa ating buhay. Kung di mo paniniwalaan yun, teka, ito pa talaga ng palaya ako. Parang hindi naman yata. Ulitin ngayon. Ay, lag-lag. Kasi sa napakahalaga, na kailangan po tanggapin at paniwalaan po ng, yes, I am free from the bondage of sin, habitual sin, ano pang bondage, unforgiveness, pride, zealousness, ano ba zealousness? Ano na ito ko nakaraan to Yung panging complacency, yung titang pagiging kampante ka na sa iyong panampalataya. Sabi natin kahit matutagal sa iyong panampalataya, okay na ako dito. Sila na lang dyan pag merong gawain. Kaya nyo na yan. Eto, magbibigyan na ng pang-merienda. Okay? Nang sa mama. Okay ka na sa... Kung dito na ba kayo sa panampalataya ngayon? Sabi nga ni Pastor before Friday po, napagandang tanong. Sabi na, kontento na ba kayo sa paglilingkod sa ating mga Panginoon? Just a personal question po. Sa bawat mga kung nakasahin po, di ba nagpunta ng overnight po. Sabi ko sa personal, sabi ko, Pastora po, sabi ko, ang laki po ng ng pagkukulang po sa pagsasabi. Sa matter of po yung acceptance lang po yun. Kasi po yung mga Pariseo, hindi na tinanggap kasi. Kasi mataas po sila, ma-pride po sila. Pero kung tayo mismo, tatanggapin po na sa ating sarili na kulang pa tayo, kulang pa ginagawa ng sakripisyo pa sa Panginoon, mapapalayan po tayo doon mga kapatid. Amen po ba? Kasi kung di mo tatanggapin sa iyong sarili na tayo po ay kulang pa sa paglilingkod, paano natili kang taga-upod na lang? Ilan pong Bible study natin tuwing sa linggo? Monday to Sunday, your meeting. Kompleto po yan.
Ilang house lang po yan? 8 na bahay, Bible study. Ilan po tayong pamilya dito? Mga kapatid, huwag po kayo mga pakontento na bilang Sunday goer lang po. Kasi paano natin malalaman ang katotohanan kung hindi po tayo pumatid ng mga gawain? Paano tayo mapapalaya dyan? Diba? Napakalaga po ang pagdalo ng mga gawain, mga kapatid. Huwag po kayong makontento kung meron kayong pananampalataya sa San. Kapag po ng eagerness. Ito, C. How can we be freed from the bondage of deception of Satan? We must apply what we receive in belief. Pinagsamahan ko na po yan. So, ibig sabihin, hindi lang pagtanggap, hindi lang paniniwala. So, kailangan may sagawa mo po natin lahat ng ating napapakinggan. Without application is dead. Diba? Faith without dead. Faith without work is dead. So, ibig sabihin, palaging kasama ng pananampalataya ang gawa, pagsasagawa. At sa pangano, okay? Diba yung practice makes perfect? May mga pagkakataon na tayo po yung nahulog na dahil ng kaaway. Pero, kung ating po napakinggan ay tinanggap at pinaniwalaan po natin, at ito po ay isasagawa po natin, sino po maginagawa? Kami ba? Na matapagtulog? O tayo din po mismo nagiginig? O bawat pa naman? Tayo po magkinabang po, mga kapatid. Ano? Kaya dapat, pag-receive, pagtanggap sa salita ng Panginoon, kapag itong umagang to, tanggapin mo, okay, Lord, salamat. Ako po ay napalaya na. So, isagawa mo ito ngayon. Ngayon, pag inatake ng tao, kanina yung picture, yung bulong-bulong, di okay lang yan, kapatid, walang nakakita sa iyo. Okay lang, nakatago naman, walang si pastor, walang si brother, walang si sister. Okay lang yung gawin mo. Dahil wala kang salita ng Panginoon. Wala kang stand. Dahil di na yung dumadal ng mga gawain. So, ano ang pag-depensa mo? Wala. Tatawanan tayo ng awa. Okay po ba? Pangalawa, what are the significance of the belt of truth in our spiritual warfare? The significance of truth in our spiritual warfare, it leads us to believe that Satan is real. Not in the physical, but the spiritual realm. So, ibig sabihin, dapat maniwala po tayo na si Satanas ay totoo po. Siya po ay nag-i-exist. Yung nga lang, yan din nakikita. Pero ang kaway pa ay very subtle na kumilos. Na hindi mo napapansin. Tayo po pala ay ang dahil na. Actually, mga sabi kong topic ko ngayon na sa bandage sa ano. So, bakit napunta kayo sa kung paano ba kumaan. Kasi, nalay lang dami pong nakapanagin before. From the few months po. About po dyan. Siguro, may naisip pati ng ating malapay noon. Okay, kung nasa ano ng Diyos yung buwan kong gusto yung pati sa akin. Okay? So, sabi nga dito, tayo po ay sa pamagitan po ng katotohanan, sa salita ng Panginoon, pagdalo ng mga gawain, okay? Ay doon po natin nalalaman na sa Satanas pala ay totoo, na kumikilos po sa ating buhay, na hindi po namin mamalayan. No? Kasi hindi po natin paniniwalaan. Okay, mga kapatid, ay manatili po tayo sa pagiging gapos po ng kaawan. Yun po nakakatawad mga kapatid. Nakala po natin ay okay pa po tayo. Akala po natin okay pa ang ating pananampalataya, pero hindi na po pala. Ano po sabi po ng 1 Peter 5:8 po? Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaawan ninyo ay parang leong, umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Okay. Ano pang leon? Sino pang nanood dito ng Annual Planet or Discovery Planet? Yan pa ba doon? Yan pa ba ganun palabas? Ang leon po, ang kanyang taktika po, bago po siya umatake sa kanyang lalapay na biktima, okay,
aabang po muna yung sa isang gilid ko. Pero, di ba matag na siya? Pag may po isang nakitang kawan yan, okay? Isang grupo, at titingnan po nung kung sino ang pinakamahina sa grupo. At kapag nakita yung mahinang yun, ito ang kanyang aabangan po ng dahan-dahan. Minsan nga yung inilalayo niya po, kumbaga yung sa binubuwag ba tawag doon? Sa isang kawan, niya, guguloy niya, at pipiliin niya medyo mahinang klaseng hayop. At kapag na-corner niya itong mahinang hayop na to, okay, animal scope, pakinggan. Yung animal scope, okay, ng kanyang biktima po, ito po ay kanyang lalapain. Pero ang unang inaatake po ng leon sa kanyang biktima ay yung liig po agad. Ito po ang unang inaatake. Pag nakagat niya yun, hindi niya bibitawan yun hanggang yung kanyang biktima po na hayop ay manghina, mawala ng lakas. Yun, makakain niya na yan. So ganun po ang kaaway po natin mga kapatid. Kapag tayo po ay naging kampante na, tulad ng sabi kanina, ay okay na ako, wala akong pagsubok na naranasan. Ay pinagpapala ako ng Panginoon. Eto na nga ng kaaway. Papasukin ka na ngayon. Hahanap siya ng tamang pagkakataon para po tayo ay masilo or at unti-unting lalapain. At ang karakter po ng leon, kapag matake po siya, talagang warak-warak po, wasak na wasak ang kanyang biktima. Tayo ba papayag ba tayo na ganun tayo ng kaaway natin? Hindi po tayo papayag noon, mga kapatid. We are the children of God, amen? Tayo pinalaya na. Kaya huwag po tayong magpaalitin pa. Kaya dapat tayo po ay maging mapagbantay po sa ating mga sariling mismo. At anytime handa ka sa pag-atake ng kaaway. Kaya mo ang katabi mo ha. Kaya pakita mo yung katabi niyo. Hindi sila kaaway ng katabi mo. Hindi sila pang kaaway po natin. Yun ang kaya sabi ni Pastor. Posibleng gamitin po ng kaaway. Tama po yun. Sabi ko kanina, we are not exempted from the temptation of Satan. Lahat po tayo ay pwedeng gamitin ng kaaway para po tayo ay panghinaan, manlupaypay, at mawala sa iglesia. Kasi sabi nga, dapat po tayo ay maging matalino, mga kapatid. Maging katulad po tayo isang ahas na matalino bago siya. Pero, yung katalino dapat maging kababaan low tayo. Nagkagawa. So, maging handa kayo. Kasi ang kaway po hindi po alam kung kailan po siya aatake. Pero katotohanan po, kapag ang isang Kristyano nakampante na sa kanyang panampalataya, na para bang, okay, sabi natin, before, kapag maraming problema, mga maraming pagsubok, katotohanan, masigasig sa mga gawain, dahil gusto natin, andyan pa yung magpapagtoo. Maglilingkod na ako sa Diyos. Kapag napagtagumpay ng pagsubok na ito, dire-diretso nga sa Panginoon. After that, pagkatapos na mapagtagumpayan ng pagsubok, maranasan ang biyayang hinihingi sa Panginoon, naging kampante, ay okay na kayo. Pero di natin alam, yun ang pala ang pagkakataon na tayo po ay nakapatuloy na. Isa po sa dahilan kung bakit po ako naglilingkod sa Panginoon. Kasi yung takot po. Takot na hindi ko may sagawa yung pangako sa Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung pong katotohanan. At dahil maraming tao na papahamak dahil kukulang sa kaalaman. Ngayon, kung marami ding alam salita ng pero kulang sa pagsasagawa, talunan pa rin tayo. Tama ba? Try and try. Kita yung tulong sa ating mga lapayon. Kasi ang kawin po natin ay totoo po. No? Hindi po nakikita, pero siya pa'y kumikilos, hindi po natin mamalayan. At tingnan po natin bakit isa po tayo sa ginagamit ng kaaway. So, marami tayong naging patuloy dito, even the pastors, okay, even the leaders of the church, worship leader, ay nadayo po ng kaaway. At
kung titignan po natin sila po ay fully equipped ng salita ng Panginoon, pero bakit nadaya? How much more yung mga Kristiyanong walang salita ng Panginoon pakinggan? How much more nawatayin natin ang mga gawain? Di ba? Tuwing Sunday service, pag MC, babagin ito, gawain, pak. Tapos pag may kailangan din sa paningin tayo. Try po. Wag na pa. Sigaw po natin. Joe! Alam po si Joe? Ito pa'y mag-tweet sa harapan ng Panginoon, pinag po siya ng kaway. Naubos po ang lahat ng kanyang pamilya, mga anak, magiging kanyang ari-arian, lahat. Nawala po sa kanya. Tapos binigyan pa siya ng sakit na nakakadiri kasi ang ginagawa niyang pangkamot po sa kanyang mga sugat ay yung pasag na banga po. Yung po ginagawa po ni Job po that time. Na ito po ay pinintulutan po ng Panginoon para subukin ang kung hanggang saan ang kanyang pananampalataya. So, believe po, paniwalaan po natin na ang existence ng kaway po natin ay talagang nandiyan po. Ano? Ngayon, pag-uwas ang Sunday service, okay, Sunday service, preaching, ako po, tutulong ngayon. Kung yung katabi mo ngayon ay aandap-andap na parang babagsak ng kanyang tupa, pinapay-pay na po ng kaway. At yung katabi mo naman, habang may nagtuturo, okay, ay nagipag-usap din sa katabi, bantayan niyo po natin mga kapatid. Yan. Ito pagpunta ng Sunday service, focus po tayo sa Panginoon. Para hindi po tayo madaya. Yun po isang parang ng paghahanda po natin, pagbabantay po sa ating mga sarili mismo. Kasi ang diablo po natin ay talagang matalino po. Pero dapat, mas matalino tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi we have the mind of Christ. Amen po ba? Nasa atin ng karunungan na mula sa Panginoon. Dapat hindi tayo papatalo sa kaaway. So sad to say, maraming Kristiyano po, talitaya po ng kaaway. Yun po ang katotohanan. Nakakalungkot man po, pero wala po ito. Panginoon na po. Yun po tayo tulong sa ating mga. If Satan is real, how can we prepare? Kung alam po natin, nalaman na totoo sa kanas, anong gagawin po natin? Anong klaseng paghahanda? Being alert and sober. At maring alam ko ka palagi. Lalo na sa nung pagkampante ka. Ako kanina, ako pa pagdating ko sa Sunday service, pang ano ko dyan. Pag sa Saturday, dalawang sa pagtulog ko dyan. So pagdating nun, okay, sumaga, so okay na ako. Ito ngayon ng kaaway. Aatakin bigla. So mag-on, pag tayo pwedeng magkampante sa ating mga, pinagpagbantay mismo sa ating buhay, mananampalataya, kawawa pa tayo. Letter B, true submission to God. Surrender ka sa Panginoon. Isa po yan sa paghahanda, ano? Para mapagtagumpayan po natin si Satanas. Yung submission po yan, yung pong buong puso na pagsuko po sa ating mahal na Panginoon. Hindi yung kalahati, hindi yung kamay lang, hindi lang bibig, kundi buong pagkatao po natin ay isuko po natin sa ating mahal na Panginoon. Kasi si Satanas po ay simula noon, from the start pa lang, hanggang ngayon ay patuloy na kumikilos po. At ngayon po, rampant na po ang ginagawa po ni Satanas ngayon. Di ba? Nabalita niyo po, meron akong church nagkakasal ng ano, versus 1. Yung sabi ni Pastor Sani, so giving. Kung di po tayo papasakop sa ating mga Panginoon, baka isa po tayo dyan. Ano po sabi ng Panginoon? Santiago 4:7 po. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Yun palang pinakasekreto. Kapag andyan si Satanas, paano mo Panginoon? Kasama ko ang Diyos. Yung lalapitan siya. Yan po pinakasus dyan. Pasakop po sa ating mga yung buong pagkatao po natin, sundot to God. Okay.
Na para pag-atake ng kaaway, ay, ano to yung pusong sumunod sa tulugan ng Panginoon. So, pangatlong puntos po natin. Isa ko na po. What are the significance of the belt of truth in our spiritual warfare? It gives us the authority to cast out demons and spiritual forces. Sa pamamagitan po ng katotohanan na ating napakinggan sa mga Bible study, preaching, prayer meeting, fellowship, ay nagkakaroon po tayo ng karunungan na mula sa na tayo po pala ay mayroong authority o kapangyarihan na magpalayas po ng masamang espiritu, demonyo, even sickness, ay ibinigay na po sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kapatid, alam po ba natin? Alam po ba natin ang bawat sa atin na tayo po ay binigyan ng authority? Amen po ba? So gamitin po natin authority niyan. Diba? Kaya lang, yung hindi, yung sa, nakalungkutan po. Ito matuwalan po talaga. Kapag Sunday gawin lang po tayo, mga kapatid, matagal po ang paglaro. So dito, preaching. Ngayon lang kasi nakinig ngayon. So kung meron kang mga katanungan, hindi ko masagot niya. Hindi ko tayo magtanong sa akin. Bible study, sabi nga dyan, isang Bible study po, isang passage po dyan, okay, 5 or 15 verses. So marami po kayo magtutunan ng aral po dito. Hindi lang isa. Bago po ng mensahe po. More or less 4 to 5 na message po ang matanggap po natin sa isang Bible study lang po yun. Ito, isa lang po ang makuha natin. E paano kung Sunday gawin lang po tayo? Sabi ko nga, even Jesus Christ nga from 12 years old, up to 33 years old, nagkikinig sa salita ng Panginoon, nag-aaral sa salita ng Panginoon. Tayo pa kaya ng mga Kristyano? Kapatid po tayo. Di ba? So I think, this coming Friday, marami tayo. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Yun, lahat kayo nag-amen, ha? Nandiyan po ang Panginoon, okay? So, Diyos na po ang bahala sa atin. So, try po, try. Hindi po ano yan. So, lahat po tayo binigyan ng authority po natin malapan. Yung nga lang, hindi po ito nagkamang kapangyarihan sa ating buhay kasi, yun nga, yan alam. Yan tayo kung paano ito gagamitin at kung paano ito bibigyan ng empowerment mismo sa ating buhay. Ito lang, bawa, kapag meron tayong karamdaman sa anak natin, ano ginagawa po natin? Sabi natin, may lagnat or something else. Pastor Big, big today. Ng thermometer pa tawag? Thermometer ng anak ko. Ano ba pinakamataas? 39? 40? Wala eh. 40. Ang grabing init. Convulsion na yun. Takbo ka agad sa ospital. Huwag kang taxi o sa bicycle. Hindi ko sinasabi na huwag kayo pumunta ng doktor. But what I mean is to, ipag-pray niyo po na yung bata. Na hindi pwede ng Panginoon yung doktor na gagamitin. Huwag yung agad-agad punta ka sa doktor. So, unay mo naman sa Panginoon, ayun yung binigyan ng authority po. To cast out sickness. Yeah. At naantok, pag inaantok ka, Lord, sa pangalan ni Jesus, Espiritu ng antok. Espiritu ng katigasan ng ulo. Espiritu ng pagsagot-sagot sa mga magulang, mga kabataan. Okay. Espiritu ng katamaran. Maraming espiritu po. Isa dun sa espiritu yun, meron tayo. Paano may kakasuot yan? Kung hindi alam sa salita ng Panginoon. Kung di alam ang katotohanan na meron pa tayong kapangyarihan. Kaya, yan po. Binigyan kayo ng kapangyarihan tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. So, ibig sabihin, sa pagkakasaot po natin ng evil spirit, even the sickness, spiritual forces, we are covered by the blood of Jesus. So, ba't tayo matakot? Amen po ba? Amen. Ako personally, nung naka-encounter po ako ng deliverance church,
Sabi ko, Lord, humingi ang tawad eh. Kung ano pong mga pagkukulang ko, patawarin mo ako. Kasi alam ko po, na kapag isang tao nagdi-deliverance, ay hindi. Totoo ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, siya ang sasabihan ko. Sa kanya po sabi mo sa mga Espiritu. So doon pa, Lord, binisin mo na ang puso ko ang isipan sa gabi ito. Eh, paano hindi ko alam yun? Kasato ng kasaw, kanina nga lang eh. Tropa tayo, di ba? Kanina. Tatawa na lang tayo ng kaaway. Di ba, ang puso po natin ay totoo sa harapan ng Panginoon, yung ating pananampalataya, buong pusong pag-surrender. Sabi nga ni Sir Let's, sabi ni Pastor na di ba? Sir Let's po, bago pa lang po sa pananampalataya. Wala pa po siyang experience sa pagkilos po ng kaaway. Pero dahil totoo po ang kanyang pananampalataya, fully surrender to God, submission to God, hindi po nakapasok sa kanyang kaaway. Kasi posible po mangyari. Kumain na pong pananampalataya sa nets. Kung yung katotohanan niya pinangawakan, tayo po siya doon, mag-asawa po. Pero buti na lang. Buti na lang po. Hawak nila yung katotohanan nila sa kanila. Ay yung kaaway, wala pong nagawa. Diba? Ganun din tayo. Kung hawak mo natin katotohanan, ito pong papalaya sa atin, ito pong kapamalan ng Panginoon, upang mapalayas po natin lahat ng mga pakalan ng Diablo, tayo po ay matagpay. At doon pa lang po natin maranasan, we are more than conquerors. Amen po ba? Amen. Because Jesus Christ is with us. Nasa atin po ang Panginoon. Kaya nga dyan, walang makakapanakit sa atin. Diba? We are covering by the blood of Jesus. Through our faith. How can we cast out demons? Yeah. Through the name of Jesus. So sa pagpapalayas po ng mga alagad, yung 72 dyan, okay? 72 disciples, yan po yan, sa pangalan ni Jesus, lumayas yung masamang espiritu. Sabi ng Panginoon Jesus, nakita ko na nahulog sa langit yung mga demonyo, masamang espiritu. So ganun po makapangyarihan ang pangalan natin Panginoon Jesus. Gamitin po natin authority na ibigay po sa atin ng mga Panginoon to cast out demons, spiritual forces ng ating kaaway. That will be through faith in Christ. Kasi di mo makaya magpalayas ng masamang espiritu kung wala po tayong totoong pananampalataya sa Panginoong Jesus. Yung po ang hinahanap po sa atin ng mahal na Panginoong Jesus. Yung totoong pananampalataya sa atin. Yun po ang hinahanap po sa atin. Doon pala magkakaroon ng authority o kapangyarihan yung pagpalayas po natin kung tayo pa meron totoong pananampalataya sa Panginoon. Let us see, through God's kingdom. So gawin po natin, ano po yan eh? Si Andres, paano ka sa Matthew 12:8? Ginamit itong pasora. Ngunit kung kayong papalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin pala, okay, kung tayo po ay magdi-deliverance ng, sabi natin, ng masamang Espiritu, ito ay for the glory of God, para po dun sa tao na naalihan po ng masamang Espiritu. Pero sa tulong po ng Espiritu ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi po galing sa ating sarili lakas, kundi sa sarili kapangyarihan po ng ating mahal na Panginoon. Siyempre naman, ito matagal nais ng ating mahal na Panginoon, na mapalaya ang bawat tao sa pahinggapos po ng pandaraya ng kaaway. Amen po ba? So gamitin po natin yan, okay? Yung authority ito na bumula sa Panginoon. Huwag po tayong patatalo sa kaaway. Huwag po na hayaan na tayo po ay pagtawanan ng kaaway. Okay? Yan po ang mensahe po. You are the significance of belt of truth in our spiritual warfare. Number 1, it leads us to freedom from the deception of Satan. 2, it leads us to believe Satan is real, not in physical, but in the spiritual realm. 3, it gives us the authority to cast out demons and the spiritual forces.
Sige po, tayo po tayo lahat, tayo po yung manalangin. At bigyan po natin yung malakas na palakpak at Diyos ng buhay. Hallelujah. Amang banal at nagilmakpan sa lahat sa umangin ng Diyos, kami po ay nagpupuri, pagpasalamat sa iyo pong mga salita na hayag o Diyos na tunay nga po Lord, na bigyan pong gaano po kahalaga yung katotohanan na sa amin ng Diyos. At sa pamagitan po ng katotohanan ito po ang magdadala po sa amin upang kami po ay mapalaya sa gapos ng pandaraya ng kaaway o Diyos. Hallelujah. At ito rin po ang kapamaraanan upang kami po ay magpalayas po ng masamang espiritu o Diyos. Hallelujah. Satan ka from sa gawa po naman lahat po ng napakinggan sapagkat ang pininiwala na kung pagkipagdigma sa mundong ito ay hindi po nagipaglaban sa pisikal o sa tao, kundi po nagipaglaban doon po sa mga espiritu na mayroong kapangyarihan o Diyos. Kapanoon, ay pininiwala na may sigit ang kapangyarihan mo na ibigay sa buhay ng bawat mananampalataya, especially sa iglesia ito o Diyos. Kapanoon, maraming salamat. Nawa na ito po ay magkaroon po ng kapangyarihan ang mga salita mo sa buhay ng bawat isa at ito po ay nakikita mismo sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. Sa ilan po ang katastasang papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus, walang pagsabi na Amen.